Ang muling pagsiklab ng tensyon sa border ng Thailand at Cambodia ay nakakuha ng atensyon ng buong mundo. Malaki ang naging epekto nito sa mga sibilyan sa parehong mga bansa. Mas lumalala ang humanitarian crisis at nadaragdagan ng instability sa Indo-Pacific region. Pero alam mo ba na tila lumalabas na ang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia ay maituturing na proxy war sa pagitan ng mga bansang United States at China dito sa Southeast Asia. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na ginagamit lamang ng dalawang superpowers na ito ang kaguluhan sa Thailand at Cambodia para sa kanilang sariling mga interes. Ang sigulot sa Timog Silangang Asya ay posible nga bang tip of the iceberg lamang at maaaring pagsimulan ng mas malala pang kaguluhan sa hinaharap. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, baka naman pwede kang mag-like at mag-subscribe. Malaking tulong po ito sa mga tulad kong content creators. Matagal nang may local dispute sa bahagi ng border ng Thailand at Cambodia. Nag-ugat pa ito sa masalimuot at magulong kasaysayan ng dalawang bansa na parehong sinakop noon ng bansang France. Pero kung titingnan at i-analisa mong mabuti, ang kasalukuyang security alliances, economic dependencies at foreign military support ng bawat isa, makikita mo na may mas malawak na geostrategic struggle na nakakaapekto o maaaring nakaka-impluwensya sa sigulot sa Mekong Delta. Nitong mga nakaraang linggo lamang, biglang tumindi ang tensyon, lalo na sa paligid ng Preah Vihear Temple, isa sa pinaka-kontrobersyal na lugar sa Thai-Cambodian border. Ang simula ng gulo ay sunod-sunod na insidente mula noong buwan ng Mayo hanggang Hulyo, taong kasalukuyan. Kabilang narito ang mga insidente sa mga landmines, ang mga naganap na mga rockets attack at maging ang pagkasawi ng mga sundalo at sibilyan sa magkabilang panig. Nagbatuhan na akusasyon ang dalawang panig kung sino nga ba talaga ang unang umatake. Pero ang naganap na bakbakan ay masasabi nating ang pinakamalalang border clash o standoff sa pagitan ng Thailand at Cambodia sa loob ng mahigit 10 taon. Mas lalo pang ang lumala ang sitwasyon nang mag-deploy ang Thailand ng US-supplied F-16 fighter jets sa aktwal na labanan. Tinarget nila ang mga military positions ng Cambodia. Dahil dito, biglang lumamig ang diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa. Pinatalsik ng bawat bansa mga diplomats o mga ambassadors ng isa't isa. Isinara mga border crossing at itinaas ang military alert level. Umabot pa nga sa punto na kinailangan makialam ni US President Donald Trump para mapilitan ang magkabilang panig na magsimula ng ceasefire talks sa tulong na rin ng Malaysian government. Pero ang gulo na ito ay hindi lang simpleng territorial disputes. Lahat ng palatandaan ay nagpapakita na isa itong uri ng proxy war sa pagitan ng dalawang world powers, ang Estados Unidos laban sa China. Sa ngayon na unti-unting nagiging client state ng China ang Cambodia, China ang pinakamalaking investor, trade partner at donor ng Cambodia para sa paglago ng kanilang ekonomiya. Ang mga infrastructure projects, transportation, energy at maging construction projects sa bansa, karamihan dito ay pinopondohan ng Chinese government. May mga estimate pa nga na halos 1/3 ng foreign investment sa Cambodia taon-taon ay galing din sa bansang China. Makikita rito kung gaano kalaking impluwensya ng China, lalo na sa mga high-profile developments ng Phnom Penh at iba pang coastal areas ng bansang Cambodia. Pagdating sa usapang militar, mas lalo pang ramdam ang papel ng China. Sa nakaraang mga dekada, daang-daang milyong dolyares na ang naibigay ng Beijing sa Cambodia para sa kanilang military aids, armas at iba pang mga kagamitan. Mismong mga Chinese People's Liberation Army officers na rin ang nagtuturo sa Cambodian troops ng mga battle strategy. Ang Rim Naval Base sa Gulf of Thailand ay pinapaganda rin ng Chinese funding at mukhang layunin nga ng China na magkaroon ng mga military presence sa southern part ng South China Sea. Kahit sinasabi ng Cambodia na hindi ito foreign military base, makikita sa mga nakalipas na mga joint exercises kagaya ng Golden Dragon noong 2024 na may libu-libong mga Chinese and Cambodian troops ang nakilahok dito. Isang indikasyon
na lumalalim ng military cooperation and shared tactics ng dalawang bansa. Samantala, ang Thailand naman ay isa sa pinakamatagal ng kaalyado ng Amerika sa Southeast Asia. Mula pa noong 1954 Manila Pact at mula nang ituring sila bilang major non-NATO ally noong 2003. Tuloy-tuloy ang military assistance na natatanggap nila mula sa United States, kagaya ng military equipment, training and support. Ang mga joint exercises kagaya ng Cobra Gold ay nagpapakita kung gaano nakalalim ang relasyon ng Thailand sa US military. Pero kahit magkaganon, maingat pa rin ang nagiging foreign policy ng Thailand. Pinapanatili nila ang balanse ng impluwensya sa pagitan ng dalawang superpowers sa kanilang bansa. Nakikipag-cooperate sila sa US sa larangan ng military ties, pero may malalaking economic ties pa rin sila sa bansang China. Pero ngayon na gumagamit na nga sila ng US supplied F-16 laban sa isang bansang heavily armed by China, mas lumalalim ang panganib na madadamay ang rehiyon sa mas malawak na US-China conflict sa Indo-Pacific region. Kung military capability ang pag-uusapan, malaki ang lamang ng Thailand. Meron silang mahigit 350,000 active personnel, samantalang ang Cambodia ay nasa pagitan lamang ng 125 to 200,000 personnels. Sa paramilitary forces naman, doble rin ang bilang ng Thailand kumpara sa Cambodia. Noong 2024, ang defense budget ng Thailand ay umabot sa 5.7 billion US dollars, mahigit 5 beses na mas malaki kumpara sa 1 billion US dollars ng defense budget ng Cambodian forces. May tuturing ding mas moderno at mas malawak ang military capabilities ng Thailand. Meron silang conscription system, malaking bilang ng reserves, at may direct access pa sa US trainings and logistics. Ang Cambodia naman sa isang banda, bagamat mas maliit ang kanilang resources, ay pinapalakas ngayon ng Chinese military support. Ang karamihan sa kanilang mga arsenal, mula sa small arms hanggang rocket artillery, ay nanggagaling sa China. Ang pinakamalaking advantage nila ay ang mga mobile rocket launchers na ginagamit para sa long-range strikes sa border. Pero kapansin-pansin, ang kakulangan naman nila sa Air Force at Air Defense systems. Dahil dito, ang Thailand ang may tuturing na may air superiority. Mayroon silang F-16 Falcons, Black Hawk helicopters at maging surveillance and logistics systems mula sa NATO. Sa mga nakalipas na labanan, ipinapakita ng Thailand kung gaano sila kalakas pagdating sa aerial warfare. Nagsasagawa sila ng mga airstrikes hanggang sa loob ng mismong teritoryo ng Cambodia. Bagamat nag-ugat ang tensyon sa kasaysayan at nasyonalismo at maging sa agawan sa mga teritoryo, sa ngayon, meron na itong mas malaking geopolitical implication. Ayon sa mga military analysts, kung lalala pa ito, posibleng madadamay mismo ang Beijing at Washington, direkta man o sa pamamagitan ng mga proxy. Ibig sabihin, posibleng gawing battlefield ang buong Mekong Delta sa gitna ng tagisan ng US at China. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.